So anyway, buti na lang nasa group chat ako, dun sa group support na marami akong nababasa sa mga comments ng mga magulang na nawalan ng anak actually na yung mga ini-experience nila actually is na easy kasi marami akong nababasa doon na mga magulang na they feel bad because nawalan sila ng anak na kasi may sinalihan akong group na puros babae lang yung nawalan ng anak na babae. So anyway, sabi niya yung yung anak niyang babae nung mawala may anak. So malapit magkakapitbahay lang sila or it's not that far from their place but they can't even visit their grandchild. So, siyempre hindi rin natin alam what's exactly happened to them, kung nagkagulo ba or whatever. But, nawalan sila ng anak. It's really hard na nawalan ka na ng anak as a parent na tapos yung apo mo, hindi mo mabisita, hindi mo makita. Yung iba naman nagko-complain, yung mga pets lang nila na hindi pa rin nila makita. Siyempre, kasi dito ang pets is parang anak na rin yun. So, they feel bad. Kaya minsan, pagka ako nalulungkot at nababasa ko yung mga bagay na yun, sabi ko, buti na lang hindi ganun yung nangyayari sa buhay ko. Paano kung may anak kaya yung anak ko? At syempre, iba dito, iba yung anak mo talaga na sa'yo yun, na you can talk to them. Paano kung hindi mo, kung yung like I said, may anak ka, may apo ka, at syempre yung anak mo ang nawala. So meaning yung son-in-law mo or daughter-in-law mo is hindi katulad ng galing sa'yo. At least you can talk to them, you can, say something. Sa mga case namin, iba. Pero I cannot complain about that because like I said, we have different culture plus the generation, they are different. Plus, you don't know what's the real story. But actually, pagdating sa ganitong panahon, natutunan ko kung meron man tayong mga dinadala sa puso na masama ang loob natin, something happened before that, before someone, pass, alam nyo, my advice to everyone, wag na tayo magalit kasi we have to forgive each other kung meron mang nagawa. Kasi pare-pareho naman tayong may mga diferensya, hindi naman tayo perfect na tao. Siyempre, meron din up and down sa mga buhay ng tao, especially sa istorya ng magulang at anak, lalo na sa panahon ngayon. Actually, nasa Bible naman yan na darating ang panahon, ang mga anak ay lalaban talaga sa magulang. But anyway, kahit na na-train natin ang mga anak natin, may mga bagay na nangyayari na ay unexpected na minsan magtataka, why? What happened to my kid? Pinalaki ko naman ng maayos. Ano nangyari? Bakit ganito ang naging ugali? Kasi wala naman din na tayong control pag dumating yung panahon na they can decide for themselves. So, sila na ang magdedesisyon sa sarili nila. Siyempre, pag nag-uumpisa tayo, maraming mga wrong decision, maraming mistake. Kaya quiet na lang kayo. If that thing, happen to you, wait na lang until, magkaanak din sila, maramdaman din nila being parent na how precious na magkakaroon ka ng anak, magkaroon ka ng sariling, you created that person. Kasi pag galing sa iyo, iba talaga ang pakiramdam, iba talaga lahat. Kaya yung mga wala pang anak, hindi nila alam yon, hindi nila alam yung feeling being a parent, kung paano tayo magmahal sa anak natin. Although may mga magulang din naman na nature nila yung hindi sila tamang magulang, but I don't know rin kung ano rin yung na-experience nila sa buhay. So, we cannot judge kung ano talaga yung the best. Kaya, it's really hard to advise. Ako,
The reason I joined the group support is to help myself para maintindihan ko lahat ng mga naglalaro sa utak ko, yung kung ano-anong pumapasok sa akin na negativity. So at least if yung malalaman ko na this person is having this problem, and nafe-feel ko na I have to be thankful na at least hindi ako yung gano'n na nangyari. But hindi ko naging regret na walang anak ang anak ko, kasi wala na kaming generation na susunod. Siyempre na-stop na yung generation namin dahil isa lang ang anak ko. Pero in a way na, like I said, na experience ko na lumaki na kulang ang parent is different. Hindi talaga masaya yun sa buhay ng isang bata. At saka dami ko na experience na may bata na lumaki na wala silang magulang both. It's not hindi kasi may pamangkin din akong lumaki na nawala ng nanay. Nakikita ko, although napakaswerte rin naman ng bata na to, swerteng malas dahil syempre andyan nawalan siya ng magulang. Iba ang magulang, although ibinigay lahat kasi yung pamangkin ko na yun, lumaki yun sa sister ko. So, binigay lahat nila. Nakita ko lahat ng support nila dito sa bata. Talagang they treat her like their own kid. Although, andyan din naman ang tatay niya. Kaya lang, syempre, iba talaga yung kumpleto. Kahit papano, iba pa rin. Kaya lang, hopefully, itong pamangkin ko na to is she enjoying her life. Kasi we cannot control nga yung story ng buhay natin. So, marami din naman siyang i-appreciate sa buhay niya na kahit na gano'n ang nangyari sa kanya, ang daming nagmahal sa kanya, especially yung the family around sa kanya. Talagang nakita ko naman na napakaswerte rin naman itong bata na ito, kahit na syempre kawawa din siya kasi wala siyang magulang eh. Ang hirap talaga ng gano'n. So, nawalan kami ng tatay, ang bata-bata namin. So, sa akin, kahit na gano'n nangyari sa anak ko, na wala siyang anak, it's okay. Kasi maaawa din ako sa bata eh. Katsaka, kahit na gusto mong gawin yung tulong na gusto mo gawin, I'm pretty sure hindi lahat yan mangyayari kasi depende sa mapapag-iwanan ng isa pang magulang kung they will allow you to do that or not. Wala kang control. At saka dito is all about yung law dito, kung ano yung rights mo, that's your rights. Kung nasa law na wala kang magagawa. All you have to do is quiet and wait until, they are willing to share with you kung ano man yung dapat na, i-share sa iyo. Pero kung hindi, wala kang magagawa dun but to keep going, and hindi naman tayo pwedeng magsama ng loob kasi like I said, kung wala ka namang karapatan, so wala kang magagawa. Anyway, yun lang naman yung nakita ko dun sa may group support namin na isa na nakakatulong yun sa akin kasi kawawa din yung mga magulang na nagsasuffer na nawalan ka na ng anak tapos ipinagkakait sa'yo yung pets o yung mga apo nila. Pero like I said, di natin alam yung real story why they are doing that. So we really hard to say na mag-judge tayo, 'di ba? So anyway, ang ano lang natin, ang sa akin lang, syempre kultura natin ito. Naiintindihan natin yung kultura natin. Pero yung ibang kultura dito, naiintindihan ko rin sila, but syempre kung i-compare mo yung kultura natin, syempre mas ano ka sa kultura natin dahil yun ang kinasanayan natin. Sila rin naman, yun din ang kinasanayan nila. That doesn't mean na mga wala silang affection, wala silang, pakialam or something, but they were like that. That's their culture too. So, kailangan i-balance talaga lahat ng bagay. Kasi kung magagalit tayo ng magagalit, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya yung si Noah, nalulungkot ako kasi we used to be very, very happy every time na may mga birthdays. Masaya talaga.
kahit na wala sila around, we have chance to celebrate na kahit hindi yung time na yon, and to greet someone na naandiyan ka, it's really, really a bless. Kaya, tayo talaga, wala tayong gagawin dito sa mundo kundi magtiis. I mean, hindi naman tiis na, matuto talaga tayong i-ignorin lahat ng mga dumarating sa buhay natin na hindi natin kagustuhan. Kaya ngayon, talagang we were trying to find a way na mag-enjoy kami na kahit na mahirap. We're trying, me and my husband, nagkakaisa kami kung ano yung best namin gawin, kasi talaga namang alam namin na ang nangyari sa buhay namin is different. Talagang feeling namin, we're not belong to this land, we're not belong to this community since nawala yung anak ko. Kasi kagabi nga nag-uusap kami, I feel like, sabi ng asawa ko, sana bumalik na lang ako sa Pilipinas nung iniwang kita. Sabi niya, sana doon na lang tayo. Sabi niya, siguro mas masaya pa yung buhay natin. Pero hindi natin masabi yun eh. Kasi kung ano nga yung mangyayari, yun yung mangyayari. At saka during that time, magpasalamat kami at makakapunta kami ng Amerika dahil ang daming taong nagpapakamatay gusto pumunta dito, but it's not easy. So it's just happy na ito talaga siguro yung mangyayari. Kaya lang nakakalungkot kasi parang lahat ba yung ng dream mo dito bumagsak lahat, nawala lahat. Yung mga bagay na kala mo sigurado ka na, kala mo very successful ka na, pero hindi eh. Kasi yung bagay na nawala sa amin, napaka-importante. Kaya yung feeling namin na parang ano nangyari? Bakit kailangan namin ma-experience yung buhay na hindi naman namin deserve. Hindi naman namin ginawa. Parang feeling mo, ginawa mo na nga lahat. Lahat ng pinagsikapan mo, nawala lahat. Nawalan lahat ng saysay. Kasi, ano pa yung point na we're working like crazy? For what? Saan mo dadalhin tong mga pinaghihirapan mo? Wala kaming nakikitang maganda. Wala kaming nakikitang excitement. Kaya nawalan kami lahat talaga ng drive sa buhay. Kasi pinalaki namin maayos yung anak namin. Tapos ganito lang pala yung kakahinatnan. Tapos kaya parang feeling namin talaga, this is not our land. This is not, hindi kami belong dito. Hindi ito ang lupa para sa amin. Kaya, yun yung napakahirap aksipin, napakahirap isipin. Tapos, ganito lang yung naging end. Kaya, but anyway, talagang naintindihan ko naman na hindi naman natin mapipili yung kung ano din yung ibibigay sa atin na katapusan natin dito sa mundo. Kaya lang, yung nawalan ka ng anak na, anong kasalanan ng anak ko? Walang kasalanan yung anak ko na wala siyang ginawa dito sa mundo kundi magpakabait. Nag-dream siya, dami niyang dream, tapos wala naman palang pupuntahan. So, I'm so sorry. Kasi gusto ko lang mag-release kasi feel ko talaga yung para kang pinaparusahan every minute of your life. Wala na nga akong ginawa, hindi magtiis sa buhay. Tiniis ko lahat na huwag makasakit ng tao. Dahil in my belief, kung hindi ka nakakasakit ng tao,
walang babalik sa'yo na pangit. At saka pinilit kong maging role model sa anak ko. Dahil ayokong ma-mess up yung buhay niya. Tiniis ko lahat. Trying to be nice to everyone. But still, I know, yun talaga wala tayong magagawa Wala namang prevention talaga yung mawawalan ka ng anak. Wala naman talaga kung kailan mo time yun, yung time mo. I understand, and it's just really hard to explain to my brain why, what happened to my life, to our life. Ayoko naman yung mga tao, maawa lang sa akin Ang sakit lang talaga sa loob na mawawalan ka ng anak just like that. Yung sana kung I don't know what to say. Anyway, okay, I'm fine. So I have to go back to work. Okay. Thank you so much. Sorry for giving you wag kayo may stress sa akin kasi nakakatulong kayo sa akin, honestly. I was able to release my pain. Na salamat at may ganitong social media na I can express my feeling. But it's okay. That's a big help for me na nagagawa ko ito. Kaya hindi nyo kailangang maawa sa akin. Kailangan bigyan nyo ako ng motivation. Paano ako mag-move forward. Paano ako mabuhay ng normal. Yun lang naman ang ina-ask ko. At saka it doesn't matter to me. Basta gusto ko lang makapag-release. That's all I want. Para hindi ako masiraan ng ulo. Kasi masisira ang ulo ko kasi hindi ko talaga kaya mabuhay nang wala yung anak ko. Ang buhay ko talaga yung anak ko. Pero alam ko, my husband is still there, but iba yung pagmamahal mo sa anak mo kaysa sa asawa mo. Magkaiba talaga sila. Kaya yung mga taong kompleto, enjoy your life, enjoy your kids. Kahit masakit sila sa ulo, that's fine. As long nakikita nyo sila, kasi mas masakit pag hindi nyo na sila nakikita. Talagang papatayin ka ng lungkot, papatayin ka ng lahat ng hirap dahil lang sa hindi mo kaya mawalan ka ng anak. Kaya enjoy your life, okay? So anyway, thank you so much. Sana magtiyaga kayong panoorin yung video ko kahit na minsan may sad part, but I'm trying to make it, better. At saka huwag kayong mag-alala na ganito. Kasi ganito lang ako, iiyak ako pag gusto ko umiyak. I don't mind. Basta makarelease ako. Kasi kung hindi ko iiyak, hindi ko i-release. At least I have way to, release whatever I feel. Nagagawa ko to kasi kung ikikip ko to lahat sa puso ko, I don't think if I'm gonna make it. Hindi ko alam kung how long pa ako mabubuhay dito sa mundo. Kaya, I'm trying to do everything. Kung ito yung kwento sa buhay ko, okay, that's fine. I will accept that. This is my life talaga. At sa mga taong hindi makakaintindi sa akin, wala akong magagawa. It is what it is. Talagang ito yung buhay na ibinigay sa amin, kaya wala kami magagawa kundi ipagpatuloy yung buhay. Kasi hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan namin. Hindi ito madali. Okay? So, thank you so much. Ingat kayong lahat. Huwag niyong pababayaan mga anak niyo. Basta mahalin niyo sila ng buong pagmamahal. Kasi at least pag, kung sana huwag niyo ma-experience yung na-experience ko kasi walang gustong magulang na mangyari ito sa buhay nila. Kaya, sana wala nang masaktan na katulad namin. Especially sa mga taong walang ginawa kundi ibigay lahat ng kayang ibigay para makita mong mag-enjoy lang yung anak mo. Pero, ganun talaga. So, anyway, thank you so much. Bye!